Mapaeskwelahan, kapilya o health center man, hindi nakaligtas sa perwisyo na dulot ng hindi humuhupang baha sa isang barangay sa Kalumpit, Bulacan. Nakatutok live si Maris Zumali. Maris! Emil, palala ng palala, palalim ng palalim at patagal ng patagal. Ganyan kung ilarawan ng mga residente rito ang tindi ng baha dito sa kanilang lugar, dito sa Barangay Gugo, dito sa Kalumpit, Bulacan. Ito nga ang kinatatayuan ko. Dati raw ay kalsada ito, pero lubog na rin sa baha, kaya kailangan ng mamangka ng mga residente. Sa bukana pa lang ng Kalumpit, baha na ang sasalubong sayo. Kaya ang ilang mga residente ipinarada muna ang kanilang mga sasakyan sa mas mataas na bahagi ng barangay. Para marating ang looban, kinailangan naming sumakay ng kuliglig, gaya ng ginagawa ng mga residente rito kung hindi man sa bangka. Kalunos-lunos dahil lahat lubog sa baha. Si Mirna, hindi na mapakinabangan ang pwestong dati niyang tindahan ng gulay, prutas at karne dahil hindi na raw humupa-hupa ang baha. Mas masakla pa sa kanyang tahanan na mas malalim pa raw ang baha. Lumubog na yung ibang mga paninda namin. Yung mga washing, may electric fan. Nasira na rin? Sira na din po. Magpupundar tapos pag nalubog, sira na din po agad. Masakit po. Tapos minsan po yung ibang mga puhunan namin, hindi na nakuha, napapangkain na lang. Pag urong ng baha, maghahanap na naman kami kung paano kami magsisimulang magtinda kasi po, nauubos na yung puhunan namin. Lubog na rin pati ang kanilang kapilya, health center, eskwelahan, pati ang palayan na siya raw sanang kabuhayan ng mga taga-Gugo. Dati po kami luntiang barangay. Ang inaani po namin dito ay high quality ang bigas namin, first class. Pero ngayon po, ganito kami. Lahat po sa amin bumibili ng bigas. Hindi na po namin napag-aanihan. Ito nga pong kinaroroonan ko, hanggang tuhod po yung lalim ng baha. Pero ang sinasabi ng mga residente rito, mababaw pa raw ito. Dahil yung ilang mga purok dito, hanggang lagpas tao pa yung lalim ng baha. At kahit nga saan pumabaling ang inyong paningin, talagang lubog sa baha. Ito pong Barangay Gugo ay merong lawak na 200 hectares. At ayon sa kanilang kapitan, yung buong lugar daw po ay talagang lubog sa baha. At sa mga sandali pong ito, aabot daw po sa 900 na pamilya ang apektado ng baha dito sa Barangay Gugo. Cash basin po kami. Dito ang tuloy ng tubig. Panawagan po namin sana mabalik kami sa normal naming pamumuhay. Kasi talagang hirap na po kami dito. 3 linggo na ngang nananatili rito sa evacuation center ang 71-year-old na si Liwayway at ang 8 niyang apo. Malaki po ang baha po dito, ang ganitong ganliig. Kaya kung hindi po kami magbabakit dito, yung po mga apo ko, disgrasya. Pati ang kapapanganak lang na si Rovelyn. Kapanganak ko pa lang po, mahirap po. Sobrang hirap po dahil po sa baha po. Saka po yung birth certificate po ng anak ko hindi po makuha-kuha dahil po sa baha. Nagkakasakit din po. Sukat tayo po. Kanya-kanya naman diskarte ang ilang residente para may maiuwi pa rin daw sa pamilya. Gaya ni Donato na nagbangka na lang para kumita. Noong una magsasaka, tapos nawala yung naging puro tubig na naging mangisda. Ngayon nawalang isda at malalim. Bangkero naman. Mahirap. Sa amin dito, medyo malalim doon, lubog. Habang ang dalawa namang ito, ginamit ang lumang ref para malagyan ng makakalakal. Kumukuha kami ng mga kalakal, mga plastic, mga lata, mga bote. Ibenta lang. Pagtatambay ka lang po, wala pong kakainin. Kaya tiyaga na lang po mamulot. Emil, ayon sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng Kalumpit, Bulacan, naabot na sa 1,341 na pamilya ang inilikas sa 29 na evacuation center sa buong Kalumpit, Bulacan. At nasa tinatayang mahigit 3 milyong piso na ang halaga ng pinsala sa agrikultura at aquaculture. At dahil nga po tuloy-tuloy pa rin po ang buhos ng ulan, ang abiso po ng MDRRMO sa lahat ng mga residente ay mag-monitor at maging alerto sa lahat ng oras, lalo't posible pa raw pong bumuhos ang
tubig dito mula sa Pampanga River at mula sa Ipo at Bustos Dam. Emil? Maraming salamat, Mariz Umali.